Salamat sa Panginoon. Pagkaman ulan ay hindi halata tayo makalating dito sa kanyang bahay ng bahay. At salamat din dahil tayo malaya na makapagtipon-tipon upang siya ay ating purihin sa araw na to. Sa umaga po ito, ang ating pong teksto ay magagaling sa Genesis chapter 39, verses 7 to 23. Genesis 39, 7 to 23. Basahin ko na po. Dumating ang panahon at pinasaan siya na asawang Potifar. Sinabi nito, sipingan mo ako. Tumagin si Jose at ang sabi, panatag ko ang kalooban ng aking Panginoon sapagat ako'y narito. Ginawa niya akong katiwala at ipinamahala niya sa akin ang lahat sa bahay niya ito. Maliban sa inyo na kanyang asawa. Hindi ko po magagawa ang kanyang kalaking kataksilan at pagkasala sa Diyos. Hindi pinapansin niyo siyang babae kahit ang araw-araw ng akiusap na sumibig sa kanya. Ngunit isang araw, nasa bahay si Jose upang kapanan ang kanyang kumpulin, nagkataon mula roon ang ibang pangawasan. Wala ka ano hinablot ng babae ang kanyang malaban at sinabi, halika't sigbingan mo ako. Patakot siya lumabas, ngunit naiwan ang kanyang malaban sa babae. Sa pangyayaring iyon, nagsigaw ito ang tinawag ang mga katulong na lalaki. Tingnan ninyo, dinahan tayo na asawa ko ng Hebrew ito para hapakin tayo. So paano ka naman pasukin ako sa aking silid at gusto ako ang samantalahan. Mabuti na lamang at ako'y nakasigaw. Pagsigaw mo ay kumalimas siya tako at naiwan sa akin ang kanyang tanig. Itinago niya ang malaban ng si hanggang sa dumating ang asawa. Sinabi niya rito, ang Hebrew dinala mo rito ay bigla na lamang pumasok sa aking silid at gusto ako pagsamantalahan. Na ako'y sumigaw, kumaripas ang tako at naiwan sa akin ang kanyang palaban. Nagalit si Potifar na marinig ang sinabi ng asawa. Kaya pinahuli niya si Jose at sinama sa mga bilanggong tauhan ng Faraon. Ngunit si Jose ay hindi pinabayaan ni Yahweh. Ang bantay ng bilangguan ay naging napakabait sa kanya. Si Jose ay ginawa niya ang tagapamahala ng lahat ng mga bilanggo. At siya ang tanging nagpapasya kung ano ang gagawin sa loob ng bilangguan. Hindi na hagos nakaalam ang bantay sa bilangguan sa ginagawa ni Jose. Sapagkat si Yahweh ay kasama nito at pinagtagumpay siya sa lahat ng kanyang gawain. Salamat sa pagbasa ng kanyang salita. Tayo po'y mandaling manalangin. Panginoon, muli, salamat po sa kalayaan na kami makapag-aral, makapagtuhay sa mga salita, na higit lalo dito sa aming bansa. Salamat at salita mo ay patuloy na nagbibigay ng gabay, liwanag, patubay sa amin. At sa umaga itong hihili namin na ikaw, Diyos, ang bumabay sa pag-aaral. Ikaw magtulong sa amin at buksan mo ang mga puso isipan upang mga salita mo na aming marinig ay aming may sa puso at ay kamuhay sa araw-araw. Gabayan mo kami. Ito po ang aming samang dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang mensahe po ng Panginoon sa ating umaga ay ang kapangyarihan ng matapat na buhay. May isang kabataang lalaki na nag-apply ng trabaho bilang isang katulong sa bukid. Nagtanungin siya na magsasaka kung ano ang kanyang kwalifikasyon. Ang sagot niya, makakatulong ako ng mahibig kapag dumarating ang bagyo. Mahalay ng sagot na. Naging palaisipan ito sa magsasaka. Subalit, nagustuhan niya itong kabataan, kaya tinanggap niya. Pagkalipas ng ilang araw, ang magsasaka at ang kanyang may bahay ay nagising sa hagupit ng malakas na hangin. Kagad nilang tinignan ang lahat ng gamit nila kung ito nga ba ay ligtas. At nakita nila, ang pinto ay
na kanilang farmhouse ay maayos ang pagkasara. May mga kahoy na panggatong na nakasalansan sa tabi ng pugon. Ang kabataang lalaki ay mahimbing at tulog. Ang masawang sasaka ay tinignan ng iba pa nila mga alerian. At nakita nila ang mga gamit ay nasa kahon na nakakandado, secure, na ligtas sa magnanakaw. Ang kanilang takuran naman ay nasa garahe. Ang kamalig ay nakasarat ayos. Ang mga alagang hayop ay mapayapa. So sa madaling salita, all is well. Lahat ay ayos. Doon ako nung magsasaka sa kanyang kamanaan na siya ay nakakakulog ng mahimik kapag dumarating ang panahon. Dahil kinawa ng katulong nang may katapatan ang kanyang trabaho kapag maganda ang panahon, maluwalas ang kalingkan. Handa siya na pagdating ng bagyo. Kaya sa tuwing humahak ng bagyo, ay hindi siya natatakot. Nakakapulog siya ng hindi. So ang kwento nitong bata, no, batang katulong sa bukid, ay naglarawan ng isang prinsipyo na dapat din nating pag-aralan ng mabuti. Wala namang madrama o nakakamaha sa paghahanda ng natulog. Matapat lang niyang ginagawa ang kanyang dapat gawin sa araw-araw. At dahil dito, meron siyang kapayapaan kahit na dumarating ang bagyo. At kapag tumugog ang araw, sa araw-araw na buhay ni Jose, ay nakapagpahinga siya ng mabuti. Dahil siya ay naging tapat. Nanggoon siya sa bahay ng kanyang ama, naging tapat siyang anak. Inalagaan niya yung mga tupa ng kanyang ama, at siya ay isang tapat na manggagawa. Na isa ay pinagpiligan Potiphar, naging tapat isang utusan. Dahil siya ay tapat, pinagpala siya ng Diyos sa lahat ng kanyang ginagawa. So dito sa talata, ay pakita natin na malinaw ang katapatan ng Jose. Na natili siyang tapat sa kanyang Diyos, sa kanyang sarili, sa harap ng problema, kung saan ay marami ito ang sumusablay. So, subalit sa siya ay natili tapat. So, may sinasabi din ng Diyos sa atin dito para sa ating buhay ngayon. Habang naglalakbay tayo dito sa buong ibabaw, maraming mga sitwasyon na lilitaw na may potensyal na tayo ay i-discourage sa ating tinatahak na landas. Ang sanlibutan, ang laman, ang dablog, lahat nito ay nagsasanib upang tayo ay lumayo sa Diyos. Gagawin nila lahat ang kailang gagawa upang tayo ay umayaw, tayo ay mag-quit, or makalimutan natin ang ating mga kakayahan. Nais ng Diyos na tayo ay maging matapat. Gusto niyang manatili tayo sa ating landas at tumakbo sa taguwi para sa kanyang kalulatian at hanggang sa tayo ay tawagin niya. Tinuturuan tayo Lord sa kung paano maging matapat sa kabila na ng mga naharapin natin sa buhay. So sa bagay Lord, gusto ko ipahagi ngayon ang kapangyarihan ng matapat ng buhay. Si Jose ay may kapangyarihan sa kanyang buhay dahil una, tapat siya sa kabila ng tukso. Ang point number 1 ay tapat siya sa kabila ng tukso. Makita po natin yan sa verse 7 hanggang 12. No? Si Jose po ay matipuno at magandang lalaki. Pag binasa natin doon sa verse 6, 6b, no? Sabi doon, si Jose ay matipuno at magandang lalaki. So, makita natin na siya ay matipuno. Subalit, minsan, ang kagandahan ay may kakaiba din ng problema. So, habang si Jose ay naglilingkod sa pamamahay ng Potiphar, sa verse 7, sabi, dumating ang panahon at kinasaan siya ng kanyang
nasa akin mo para. Sinabi din mo, simpingan pa ako. Dahil kupingin naman maganda lalaki. Sa verse 10, hindi pinansin niyo siya ang babae kahit araw-araw kung nagkikausap ang sumiling sa kanya. At ang ginawa niya sa iyo sa verse 12, ngunit isang araw na sa bahay sa o pagkapanan na kanya kukulin, nagkatao wala roon ng ibang mga pasan. Wala ano hinalog ng babae ang malapat ang sinabi. Halina't sitingan mo ako. Ito ganun din siya, patak ko sa lumabas, ngunit naiwan ang kanya malaban sa babae. Dito, makita natin na dumaan si Jose sa pagsubok sa apoy. Subalit, saan na nagdili pang sa Diyos? Sabi niya sa verse 9, hindi ko magawa ang kanyang kalaking kataksilan. No? Ang pagkasala sa Diyos. Hindi niya masabi na yung pagkakasala sa kanyang amo, kundi sinabi niya ang pagkasala sa Diyos. Well, kung takot ka sa Diyos, no, it follows na hindi mo rin gagawin yung bagay na ito sa kanyang amo. May marami aspecto itong tukso na naging kaakit-akit sa sino bang mga kawandaang lalaki. Una aspecto po, ito ay tukso na patutunan ng natural at legit na pangailangan ng laman. No? Ang alok na asawa ni Potiphar ay sumibing. Tayo ay ginawa ng Diyos na mga sexual na nilalang. At maraming tao ang naniniwala na may karapatan sila na kutukunan ng kanilang mga kalaban na pagdanasa sa anumang paraan. Yung gusto nila. Subalit, iba ang sumugpin ng Diyos ito. Anumang sexual expression na nangyari sa labas ng pag-asawa outside marriage is fornication. No? Yung relasyon ng parehong hindi kasal. Or adultery. Yung relasyon ng hindi kasal sa kasal. So alin na dito sa dalawa ay kasalanan ito sa Diyos. Hindi lang sa Diyos, kasalanan sa asawa, or sa iyong maging asawa, or sa iyong sarili. Sabi ko rin in verse 9, hindi ko magawa ang kanyang kalakihan ng pagkakasala sa Diyos. At sa 1 Corinthians chapter 6, verse 18, iwasan niyo ang imoralidad ay iba kasalanang nagagawa ng tao ay hindi nakakasira sa katawan. Ngunit, ang gumagawa ng imoralidad ay nagkakasala tapat sa kanyang sarili katawan. So, ang naging tugon ni Jose kay Mrs. Potiphar ay dapat din maging tugon ng ating pabalisan pagdating sa kasalanan sexual. Ano ba yung ginawa ni Jose? Yung sa verse 12, sabi niya, patak ko siya lumabas. At po sa 2 Timothy, verse 2, chapter 2, verse 22, sabi, kaya nga iwasan mo ang masamang hilig na kabataan sa halin ay pagsikapan mo maging matuwid, tapat, mapagmahal at mapayapa kasama ang mga tao may puso malinis na tumatawag sa Panginoon. So, pinapalalahanan tayo na iwasan natin ang mga bagay mo. Pangalawang aspeto, si Jose ay malayo sa kanyang tahanan sa isang hindi pamilyar na lugar. So, sa Egypt na naman siya, no? May ibang mga tao na ang kanilang motto, yung pamilyar na narinig natin, sabi, when you go, do as the Romans do. No? So kung nasa loob ka tao, gaya mo bang ginagawa ng mga manong. So maraming tao ay nabubuhay na ganyan. No? Ang salesman ay gumawa ng mga bagay sa lansangan na hindi niya naman ginagawa sa bahay. Ang mga kabataan ay gumagawa ng mga bagay sa party na hindi nila magagawa sa bahay. Pero si Jose ay hindi nag-iba na anyo. Saan man sa naroon, ay buong na gawin niya at tama. Ayaw niya sirain ang tiwala ng kanyang amo at ng kanyang Diyos. Doon nga sa verse 9. Hindi na malaman ang kanyang pamilya. Hindi rin malaman ni Potiphar. Subalit alam Jose na ang Diyos sa langit ay nakakaalam
na lahat sa ating ginagawa. At ang kalaban nito ay siya panatili sa kanya na maging malinis. Proverbs 15:3. Ang paningin ni Yahweh ay nakatuon sa lahat ng lugar. Ang masama at mabuti ay pawang inamasdan. Yan. So wala tayong lusot sa Diyos. Okay, Yahweh. Hebrews 4:13. Walang nilalang na makakapagtalo sa Diyos. Ang lahat ay hayag at lantad sa kanyang paningin. At sa kanya tayo konsusulit ng ating mga sarili. So, padala, no? Hindi man alam na iba, pero alam ng Diyos yung ating ginagawa. Pangatlo, si Mrs. Potiphar ay liyak na maganda. Ang babaeng Ehipsyo ay kilala sila sa kanilang physical na ganda. Tiyak na naakit ang pagkalalaki ng Jose sa kanya ganda. Walang mabagin na siya ay hindi kakilakil. So kung si Jose ay bumigay sa panunok sa Mrs. Potiphar, iyon ay isang masayang maising kasiyahan para sa kanya. Ganun pa man, si Jose ay mas interesado sa ipa sa pakakapagpaligaya sa laman. Determinado siya maging tapat sa Diyos, maging anuman ang halaga ng kanyang personal na hangarin. Hindi niya pagpalit, no, yung kanyang pasamantalang kasiyahan doon sa kanyang pagiging katapatan sa Diyos. At iyon ay desisyon niya bago pa man siya dumating sa Hebrew. At ang desisyon na yan ay nais niya panindigan. Mayroong conviction si Jose at manatili siya sa kanyang boundary. No? Alam niya kung hanggang saan na siya. Kaya dapat kailangan din natin gawin yun. Tularan natin sa Jose. Kung sa gayon, kapag dumating ang tukso, wala ka na pagpapilian dahil nakapagpasya ka na mag-iba tapat, no? Sa dapat mong gawin. Pang-apat, dumating ang tukso nang padating na ang kanyang promosyon. Alalahanin natin na si Jose ay pinagpapala ng Diyos at inaalat siya ng Diyos. Nagiging tagapamahala siya. Siya ang hukuman, no? May Potiphar. Pero maraming tao ang naniniwala na tumalim na ang kanyang promosyon. Kung sa bagay, si Jose naman ay isang napakahusay na katulong. Mahusay sa kanyang mga ginagawa. So, nasa kanyang pabor ni Potiphar. Siya namuno sa lahat ng katulong ni Potiphar. No? Kaya magawa niya ang gusto niyang gawin. Maring isipin ng ibang tao, hindi ako nakakagawa ng mali, dapat din na hindi ko ang buwan ng aking pinaghirapan. Pwede maring ganyan isipin, no? Subalit, hindi ganyan iniisip ni Jose. Makakabuti rin sa atin na isipin na hindi tayo ligtas sa puso. Sino pa ligtas sa puso dito? Lahat tayo ligtas sa puso, no? Kahit sa mag-iwan tayo sa ating tagumpay, tama sa puso. Okay, napagtagumpay niya sa puso, pero huwag natin isipin na wala na. Darating at darating yun. So kapag naging bahagi natin sa palaging tagumpay, pakiramdam natin ay nagawa natin na lahat. At sa pagkataong yun, ang tukso at kasawian ay mas makatotohanan. Sabi na unang Korinto 10:12, kaya mag-ingat ang sino bang nag-aakalan sa inyo tayo at baka siya ay kaya huwag nating ipagmalaki na pagwagyan natin sa so alalahanin natin may darating at darating na tukso. Panglima, dumating ito sa tamang oras at tamang pagkakataon. Nang si Mrs. Potiphar ay nagkaroon ng tamang tempo na si Jose lang at wala na iba doon sa loob ng kanang bahay, kundi silang dalawa lang, no? Ay walang dahilan upang hindi nila gawin ang pagkakagawa niya. Sila nga lang naman dalawa, no? At inaakit siya ng babae. Pero ang tanging pumipigil kay Jose ay ang kanyang integridad. Nanindigan siya, no? Determinado siya na gawin ang tama regardless
of the cost. Ano man ang kanyang pabayaran. So dapat din natin alalahanin na ating kaaway ay master na pagsilo. Ilagay niya tayo sa tamang lugar at sa tamang oras. Gagawin niya ang kasalanan na mukhang inosente, mukhang hindi kasalanan, no? At mukhang madaling gawin. Gagawin niya mukhang tayong hangal kapag tayo ay tumanggi sa kanya. Sa mata ng mundo, hangal nga ng Diyos no? Manok na lumalapit, yan ang giyapan niya. Pero paalala ko lang sa inyo, lahat ng mansanas na inalok ni Satan ay may bungo. Di ba, hawak mo mansanas, alam mo ang ganda pag tingnan mo dyan. Pero dito pala sa likod, bulok. Ganyan si Satan. Inalok niya sa atin ay may bulok. Si Satan ay hari ng panlilinlang. So, paalala ko sa inyo, na mga oportunidad na binigay ni Satan upang binibigyan sa atin ito upang tayo magkasala at magdala sa atin palayo sa Diyos, sa kabiguan. Sa pagka-dismaya, sa panghina na loob, at ang worst ay maaaring itoyahan kung sa kapamagan. Sabi Proverbs 14 verse 12, may daang matuwid sa tingin ng tao, ngunit kamatayan ang dulo nito. Gusto ko mabigay ng pahayag tungkol sa puso. Una, ang puso ay hindi galing sa Diyos. Sabi sa James chapter 1 verse 13, huwag sabihin ni numan na tinutulso siya ng Diyos kapag siya ay lumaranas ng pagsubok. Sapagkat ang Diyos ay hindi maaaring patugso. Hindi rin niya naman tayo tinutulso kahit sino. So huwag nating sabihin na ang Diyos ay nanunugso. No? Kailanman ay hindi tayo tinutulso ng Diyos. Pangalawa, ang puso ay nagagaling sa sarili. Sa James 1 verse 14 to 15. Natugso ang tao kapag siya ay naakit at nagpapatangay sa kanyang sariling pagnanasa. At ang pagnanasa kapag may din sa puso ay nagbubuhan ng kasalanan. At ang kasalanan sa hustong gulang ay magbubuhan ng kamatayan. So saan nagagaling ang tukso? Tayo rin. Kapag bumigay tayo, mag-give in tayo sa tukso. Doon tayo nagkakasala. At pangatlo, palaging may paraan upang malampasan ang puso. At paano? 1 Corinthians chapter 10 verse 13. Wala pang pagsubok na dumarating sa inyo na hindi naranasan ng ibang tao. Dapat ang Diyos at hindi niya imahintulot na kayo subukin na higit sa inyong makakaya. Sa halip, pagdating ng pagsubok, bibigyan niya kayo ng lakas upang makayanan ninyo ito at ang paraan na malampasan. So, paano natin malampasan? So, ito po. Una, dapat harapin ka agad. No? Kung baga sa yung damo, upusbo pa lang, bunutin na. No? Nag-umpisa pa flirt pa lang, no? Hanggang sa lumago yun. Pero dapat, doon pala sa umpisa, ay lumuhin ka na. Huwag mo na patulan. Pangalawa, dapat harapin na magtotohanan. Layuan mo kahit anong pa ang halaga. Dapat maging totoo ka. Pangatlo, dapat harapin na may tapang. Yan. Gawin ang anumang kailangan upang iwasan. At pang-apat, dapat harapin na walang kumpay. So matuto tayong consistent sa ating pagkikiglaban sa tukso. Alalahanin natin na ang tukso ay dumarating yan kahit anong oras. At palima, dapat harapin ng may tiwala. Mayroon tayong pangako doon sa 1 Corinthians 10:13. No? Kababasa ko lang, no? Na ang Diyos ay magbibigay lang paraan, way out, upang mapagtupay natin. So hanapin natin ang kaparaanan nito na pinoprovide ng Diyos. Meron at meron niya. Ang salita makaiwas, no? Doon sa
text ng Corinthians 10:13. Sa Grego, ito ay labasan or way out. Yung ginamit sa Grego ito, no? Ginamit yung salita ng mga sinaunang Grego na tumutukoy sa naungan ng mar. Tayo ay binigyan ng Panginoon ng way out kapag tayo ay naglalayag sa karagatan ng tukso. Bibigyan niya tayo ng lakas o kapangyarihan na mapaglabanan ng tukso hanggang sa makarating tayo sa naungan ng ligtas. So, magtiwala lang tayo. Ang Diyos ang magbigay sa atin ng paraan at magdayon sa atin. Ang patunahing rason na si Jose ay nagawa panatili tapat sa araw ng kaligtasan dahil nakita niya kasalanan kung ano talaga ito. Ano ba talaga ang kasalanan? Hindi niya nakita ito na ito ay isang sandaling na kaligayahan. Hindi niya nakita na ito ay kanyang karapatan. Hindi niya nakita na ito ay opsyon. Nakita no si na kasalanan ay paglapas tangan sa makapangyarihan Diyos. Doon sa verse 9, no? Pinahayag niya yun. So gusto kong magtagumpay. Gusto magtagumpay siya pagtayag sa magulong karagatan ng tungso. Kung kayo, sikapin mo matutunan na tingnan ang kasalanan kung ano talaga ito. Ito ay kung ito ay paglapas tangan sa Diyos. Hindi yan pagkakamali. Yan ay kabuktutan. Hindi yan relasyon. Yan ay pangangalunya. Hindi yan bagong pamumuhay. Yan ay kasuklam-suklam sa Diyos. Hindi yan yung nadulas sa iyong bibig. Yan ay kalapas-tanganan. Hindi yan abortion. Yan ay murder. Ang kasalanan ay kahiya sa anumang buhay. Yan ay lalong totoo sa buhay at sa Kristiyano. So, siya tapat sa kabila ng kurso. Ewan ko sa inyo, pero ako gusto kong magtapos ng mabuti. Nais kong sabihin, ang tulad ng sinabi ni Pablo, doon sa 2 Timothy 4:7. Sabi ni Pablo, pinagbuti ko ang aking pinagkipaglaban, natapos ko ang aking dapat taguhin, at nanatili ako tapat sa pananampalataya. Nawa, ganun din tayo, sabi natin. Pangalawa, saan ka nagpawag ng si? Tapat siya sa kabila ng pagsuko. Next slide. May nagsabi na ang impyerno daw ay walang kasing bangis ng gaya ng isang babaeng hinamak. Si Mrs. Potiphar ay hinamak, minaliit. Kaya siya ay gumawa ng bitag. Oh? Na tumakbo si Jose ay ma-imagine ko yung kanyang ginawa. Ginusot niya yung kanyang buhok, ginulon niya yung kanyang make-up, pinunan niya yung kanyang damit upang mapasang pinwersa. Nagsimula sa sumigaw at umiyak. At dumating ay makatulong upang alamin kung ano ang nangyari. At sabi niya sa kanila, siya ay tinangka pagsamantalahan ni Jose. So, ma-imagine ko rin yung mga katulong na sasabi, oo nga, kasi nga nakita sa anyo ni Mrs. Potiphar. Tinago niya ang balabal kasi at pagdating na asawa niya, ikinasa niya yung kanyang bitag. Ang pinakaniwa ng kanyang ginawa ay sinisisi niya si Potiphar sa problema. Doon sa verse 17, sinabi niya rito, ang Hebrew na labo rito, bigla na lamang pumasok sa aking silid at gusto ako pansamantala. So kung ibig sabihin, kung hindi mo din na mo Hebrew na ito, wala sana problema, hindi sana nangyari ito. So narinig na Potiphar ang paratang dapat kay Jose at siya ay nagalit. Naisip ko lang kung ano ba talaga yung ginagalit ni Potiphar. Galit kaya siya kay Jose dahil pinaniwalaan niya yung sabi ni kanyang misis. Galit siya sa misis niya dahil alam niyang mayroong itong pagnanasa kay Jose. Galit siya sa kanyang sarili dahil wala siya nakasaloob, tumayo, laban sa kanyang guminanting asawa. Or galit siya dahil mawala lahat ng pera niya. Kasi pag pinakulo niya si Jose, wala na. No? Sa verse 5, mula noon, dahil kay Jose ay pinagpalad ni Yahweh ang buong sambahay ni Potiphar, pati ang kanyang duhirin.
So, pinagpala siya dahil kay Jose, kung makulong siya paano na yung blessing? Walang rin. No? May nakita si Potiphar ng mga hindi magkakatugma sa kanyang kwento. Halimbawa, bakit iniwan ni Jose ang kanyang balabal sa kanyang pagtakas? Napatunayan naman ni Jose yung kanyang sarili na matapat siyang libon. No? Na walang pintas, year after year. Kung paniwalaan naman ni Potiphar ang kanyang asawa, hinayaan niya ang kanyang galit ay maghimasok sa kanyang desisyon. So sa anumang level, ang kwento ay nagtatapos sa isa. Si Jose ay nasadlak sa kulungan. Wala akong description doon sa kanyang dinanas sa kulungan, pero mabasa natin sa Psalms 105 verse 17 to 19. Ang nagsabi sa sakit ng dinanas sa kulungan sa ikinuno. Verse 17. Subalit ang Diyos sa unahan nila ay may sugong lalaki. Tulad ng alipin, ibininta nila ang batang si Jose. Ang mga paa niya ay nagdaranas ng hirap ng maikadena. Pinagkwintas ng kulyar na baka matalik niya. Hanggang sa lumating ang isang sandali na siya ay subukin nito si Yahweh na siyang nangakong siya yung sin. So makita natin doon yung hirap ng dinanas at diniscribe yung Psalmist. Ilagay mo yung sarili ng sandali sa kalagayan ng Jose. Naging matapat ka, nalingkod sa iyong amo, nagwayi ka laban sa panumungso ng kanyang asawa, kahit pinagpalitan man niya ang kanyang sarili sa iyo araw-araw. Pinarataan ka na mali. Ano ngayon ang gagawin mo? So, malamang marami sa atin maghimutok at pagtangkol ang sarili. No? Ipahayag natin na ating pagka-inosente at mag-isip na gumanti kapag may pagkakataon. Pero hindi po ganun si Jose. Sa totoo lang, walang record na nagsalita si ating po dito. At sa bagay nito, si Jose ay may hanit tulad natin kay Jesus. Isaiah 53 verse 7. Siya ay binugbog at pinahirapan, ngunit hindi kumibo kahit isang salita. Tulad ay tupang nakataktang katayin, parang porterong hindi tumututol kahit na gupitan at hindi umiinig kahit kauntuman. Si Jose ganun din. Lahat ng paratang, lahat ng sakit sa kanya, hindi ba siya kumibo dito. Hinarap na siya ang pagsubok na dumating sa kanya ng last at napagpisa niya ng maluwag ng kalahati at tayo nagkapatan. Hindi ko sinasabi na huwag natin ipagtanggol ang ating pangalan at ating reputasyon kapag tayo ay sinisiraan. Ang sinasabi ko ay ang katotohanan na pagsubok ay dumarating sa buhay ng tao. May mga panahon na ikaw ay siraan, ikaw ay hindi maintindihan, ikaw ay mapagkamalan, paratangan na mali. At kapag dumating ang oras sa iyo, alalahanin mo. Alam ng Diyos ang totoo. At sa kalaunan, ang katotohanan ay lumilipad. So the truth will always prevail. Ang sinasabi ko, na ikaw at ako ay dapat matuto maging tapat. Kahit sa panahon ng pagsubok sa buhay, kapag ang lahat ay laban sa atin, ang buong bigat ng buhay ay upagan sa atin, manatiling ay parin tayo tapat sa Panginoon na nagmahal sa atin, na tumubos at nagigda sa atin. So sa ibang salita, ibig sabihin, huwag kang magalit sa iba at huwag isipin na tumigil sa iyong katapatan. Huwag mo hayaan ang kahirapan o ang lampak ng buhay ay magbihis sa iyong dadas. Huwag kang pabahala kapag ang bagay-bagay ay maayon sa iyo. Kapag ang mga tao ay nagsabi ng kasalulian tungkol sa iyo, huwag mong makitan sila ay tama. Patunayan mo sila ay mali sa pagpanatili ng tapat sa Panginoon. Wala pong makakapagtahimik sa isang kritiko kaysa tapat na pamumuhay. Mamuhay ka lang ng maayos at walang uniwala sa mga nagsisinungaling sa iyo. So kahit ano pang akusasyon sa iyo, o paninira sa iyo,
Just remain faithful. Mamuhay ka lang ng ayos, tapat, at yung mga tao nito ay tatahimik. Magtiwala sa Diyos at magpatuloy lang. Naghanap siya ng mga tapat na lingkod. Doon mabasa natin doon sa 1 Corinthians chapter verse 4. Hinahanap niya ang tao na manatili kahit saan direksyon ng ihip ng hangin. So, yung mga sa inyo, subalit gusto kong maging tapat dahil siya ay tapat sa akin. At gusto kong maging tapat din sa kanya. At ang pangatlo, tapat si Jose sa kabila ng trahedya. So, nakita natin na si Jose ay nakulong. No? Si Jose ay balik na naman sa kulungan. Next slide. This time, ay hindi siya nakulong sa balon. Kung mabasa natin doon sa verse 37, no, hinulog siya ng kanyang mga kapatid sa balon. So, nakulong siya doon. At ngayon, wala na siya doon sa kulungan sa balon, hindi sa kulungan sa Ehipto. Tiyak na pakiramdam niya na siya ay umaangat na, subalit ngayon mukhang ang pangarap niya hindi na mangyari. Marami mga tao kapag malaman nila na nasa parehong sitwasyon sila, ay ayaw na. Subalit si Jose ay hindi katulad nila. Ginawa niya sa kulungan ang ginawa niya sa bahay ni Potiphar. Ginawa niya ang kanyang ginawa doon sa bahay ni Jacob. Nanatili siya tapat sa kabila ng lahat ng tao sa buhay sa kanya. Ginawa niya ang kanyang trabaho doon sa kulungan. At kahit sa kulungan, ginawa niya. At ginawa niya ng mabuti. Na sa kalaunan, siya ay nagpapatakunan ng kulungan. Ang bantay ng tulungan ay kinakatuluan si Jose na gawin ang tamang gawin at pinagtiwala sa kanya ang araw-araw na gawain sa kulungan. Paano ito naging posible? Sa verse 21, ngunit si Jose ay hindi binabayaan ni Yahweh. Kapag tapat ka sa Diyos, andyan palagi ang kasama mo ng Diyos. Ang talata ay nagsasabi din ng Diyos ang gabay sa kanya. Sa verse 23, pagkat si Yahweh ay kasama nito at pinagtagumpay siya sa lahat ng gawain. So makita mo dyan, natin na kapag tapat ka sa Diyos, pagpapalain ka, pagpagtagumpayin ka. Si Jose ay natin tapat sa Diyos kahit saan siya naroon. At kahit saan siya naroon, doon din ang Diyos. So saan ka man naroon, tapat ka sa Diyos, at saan ka man naroon, ang Diyos ay tapat sa iyo. Dumating ang panahon dumarating ang panahon na bumalikan ang iyong mundo. Ito po ay malinaw na turo ng salita ng Diyos. Mabasa natin sa Job 14 verse 1, sa John 16:33. Sabi sa John 16, in the world you shall have troubles, but rejoice, I have overcome the world. So, darating at darating yung mga trouble natin sa buhay. Subalit, magalak tayo dahil napagwagayan ng Diyos sa lupa. At kapag mangyari yon, darating ang tukso na ikaw ay susuko at bumitiw. So, minsan, dumarating yung mga trouble na yan, ikaw ay batuksong bumitiw. No? Sasabihin niya naman, para sa ano pa ang sundin? Laging tapat naman ako. Subalit dumarating pa rin ang bulo. Mabuti pa tumigil na ako. Yun ang sabi na naman. Sabihin naman sa inyo, Satan, na dapat kung bumitiw ka na sa Diyos. At pag yung ibang tao, sasabihin niya sa iyo, ang paglilingkod sa Diyos ay wala kang mapala kundi problema. So yun ang mga sinasabi sa iyo ng salita. So gusto kong sabihin sa inyo, na ang mundo na nakapaligid sa inyo, ay sarili naman, ang diablo, ay lahat sila ay sinungaling. No? Gawin nila lahat ng kanilang makakaya upang tayo ay bumitiw. Gusto ng Diyos sa atin na manatili na tapat sa Kanya sa kabila na anumang ating nakaharap sa buhay. Alam na Diyos ang kanyang ginagawa, ang gagawin sa atin sa Kanyang perfect eternal love. Sabi sa Romans 8:28 at sa Psalms 37:23. No? Romans 8:28, all things work together for good to those who trust and love the Lord. Those who are called according to His purpose. Pangatlo,
Pinagpala ng Diyos si Jose at kanyang ginamit sa akin. Dahil si Jose ay nanatiling tapat, at kung ikaw ay ako, hindi ka sa Panginoon, at maging tao na kanyang tinubos, maasahan namin na gagamitin rin yan tayo. May mga tao na nasa lampak ng depresyon, no? Ginagamit sila ng Panginoon. May mga tao na walang kahit isang kusing na pera, subalit ginagamit ng Panginoon. Kung maging tapat ka lang, kung saan ka may sitwasyon nilagay ng Panginoon, gagamitin ka niya sa iyong inaroonan para sa kanyang kalooban. So, ang pinakamaling bagay na masabi ko sa iyo at sa akin ay may kinalaman sa ating paglakad sa Panginoon. At yan ay tayo ay tapat. So, nais ko masubukan na tapat. Kayo ba? Gusto ko marinig sa aking pamilya, sa aking asawa, maging tapat sa aking pagtawag. Nais ko maging tapat sa aking Panginoon, sa iglesia, sa ministry. Nais ko maging tapat sa Kanya na kailanman na hindi naging tapat sa akin. So mga kapatid, manatili tayong tapat. Tayo mamuhay na tapat kay Jesus. Kahit natin na pa hindi ito kapagkinabangan. Magpatuloy lang sa panalangin. Kahit nasagot ay hindi pa dumarating. Magpatuloy na dumalo sa sapahan. Kahit na sa tingin mo ay matamay. Magpatuloy sa pagpuri na gawin mo. Kahit na gawin ito sa buwa. Kung manatili kang tapat sa kulungan ng buhay, tatanggap ang Diyos ng kalooban ng buhay. At palain nga niya pagpalain na hindi mo sukat na isip. So sa conclusion, mahigit na 2,000 years ago, may isang babae na nangangalang Maria ay umupo sa harapan ni Jesus at pinasag niya ang lagayan ng langis na nakahalaga na isang taong sahod ng mga panggagawa at ibinuo sa ulo ng Panginoon Jesus. Ay mga tao na naroon ay nagreklamo sa kanyang ginawa. Subalit, sinabi ni Jesus, pabayaan mo siya, ginagawa niya kanyang magagawa. So sa ibang salita, si Maria ay naging tapat sa Panginoon. Nakita ng Panginoon ang kanyang katapatan at siya ay kinarangalan ni Jesus. Dahil kinarangalan niya si Jesus sa paglagay ng kanyang sarili sa panan ni Jesus at ginawa kanyang magagawa. So kung tingnan ng Panginoon ang buhay mo ngayon, masasabi ba niyang ginagawa niya ang kanyang magagawa? Masasabi ba ng Panginoon na ikaw ay tapat hanggang kaya mo? O meron ba dapat pang ipag-ibayuhin sa pagiging tapat mo sa Kanya? Si Jose ay tapat, si Jesus ay tapat, nais ko rin na masimuhan niya ang tapat. Ikaw kaya? So kung nang-uusap sa sa'yo ngayon na kailangan mong maging tapat, lumapit ka sa Kanya kung narinig mo siya at tumatawag sa'yo. Tayo na lang. Panginoon, maraming salamat po sa mga salita mo na naging kali sa amin na magiging tapat sa iyo. Ano ba ang sitwasyon? Tapat sa kabila ng tukso, tapat sa kabila ng trials, tapat sa kabila ng trahedya. Ano man sitwasyon? Lord, we pray na tulungan mo kami na maging tapat sa iyo. At nariyan ang assurance na ikaw ay lagi kasama namin. At hindi mo kapabayaan at kami iyong magamit, iyong gagamitin at patuloy mo magpalain. Salamat sa paalala mo sa amin. Sa umagang mo. Sa pangalan ng Jesus, Amen.